Inireklamo sina Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio ng isang driver sa National Bureau of Investigation, NBI, dahil umano sa pagkulong at pagbugbog sa kanya. Sa reklamo ng nagpakilalang driver at personal assistant ni Rian, pinagbintangan umano siya ng pagnanakaw ng ampaw na naglalaman ng ilang sensitibong larawan. January 17 pagkagaling umano nila ni Rian sa taping, puwersahan siyang inakyat sa condo unit ni Rian at Michelle kung saan pinaaamin umano siya sa kinuhang ampaw sa condo ayon sa ulat sa 24 oras. Kinulong umano siya ng 3 araw sa condo habang paulit-ulit na sinasaktan ng 2 bodyguard ni Michelle. Dagdag niya, kasama umano sa bumugbog sa kanya sina Michelle, Rian at Samantha. May narinig umano siyang pag-uusap ng mga bodyguard na tatapusin na siya, kaya tumalon siya mula sa ika-39 na palapag para makatakas. May nahawakan umano siyang lubid pagtalon niya at pumasok siya sa nakabukas na ika-25 palapag. Pero pagbaba raw niya, nakaabang na sa kanya ang mga bodyguard at dinala muli siya sa 39th floor. January 19, dinala umano siya ni Michelle sa police station at inireklamo ng qualified theft at doon umano ay nakaranas muli siya ng pananakit. January 22, nakalabas umano siya ng police station nang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong inihain laban sa kanya. Samantala sa inilabas na pahayag ang kampo ni Michelle at Rian, sinabi ni Attorney Maggie Abraham Garduc na hindi pa natatanggap ng kanyang mga kliyente ang opisyal na reklamo mula sa NBI at mariing itinanggi ang alegasyon ng illegal detention. Dagdag pa niya, agad sasagutin ni Michelle at Rian ang paratang kapag natanggap na ang opisyal na dokumento mula sa NBIOS. Sinabi rin ng abogado na ang huling naging insidente ng kanilang mga kliyente sa nagrereklamo ay noong magsampa si Michelle ng kasong qualified theft laban dito. Inamin umano mismo ng nagrereklamo ang naturang kaso at ibinalik pa ang ilan sa mga gamit na kinuha kay Michelle. Dahil dito, naniniwala ang kampo ni Michelle at Rian na ang isinampang reklamo ay maaaring isang paraan lamang ng paghihiganti o panlaban sa kasong qualified theft na nauna ng isinampa laban sa nagrereklamo. Sa ngayon, si alias Totoy ay nasa pangangalaga ng Volunteers Against Crime and Corruption habang iniimbestigahan ng NBI ang kaso. Alam mo, ang talagang headline po ng mga pahayagan ngayon, laman ng social media, pati ng lahat ng programa halos, ito po yung sinasabi na di umano'y pambubugbog ni Rian Ramos, ni Michelle D. at isa pang beauty queen sa sinasabing driver na at saka PA ni Rian na si alias Totoy, si Ginoong Baro, di ba? Yes. Alam mo, naalala ko tuloy ang Charlie's Angels, ang si sexing babae, bakit nakikipagbakbakan, di ba? Oo, yun nga din sa kung grabe ang gaganda. Oo, ang gaganda nilipis ng katawan pero nagsuntok daw ng batok. Ano ba yun? Nag-spray na alcohol. Alam niyo po mga kapatid, ngayon lamang nadamay si Rian at saka itong si Michelle sa ganitong usapin. Hindi sila ganito sa pagkakilala natin. At sa biglang tingin, kung paniniwalaan po natin yung mga naratibo ni alias Totoy, pwede nating sabihin na hindi natin dapat inilalagay sa ating mga kamay ang batas. Parang ganon. Pero, matindi to si alias Totoy. Aba naman, Superman ang dating niya. From 39th floor, lumundag siya at parang gusto raw niya magpakamatay, sumabit lang daw siya sa kable, bumagsak daw siya at lumanding sa 25th floor. Abay, kahit si Cardo Dalisay, hindi ito ginawa Kahit sa Batang Quiapo, hindi niya gagawin to, hindi magtatangka, di ba? Antindi, di ba? Napakataas nun, ha? Sabi ko, grabe. 14 na palapag ang kanyang nilipad. Oo, correct nga. Kaya nga nakakaloka itong kwentong to. Saka matututukan mo, hala, nabuhay siya ka. Alam mo, isipin mo yung ganun. Iniisip ko nga nung pagkatalo niya, ay, the end na ito. Parang bali-bali ang mga buto. Hindi. Tumayo siya agad, nagpunta siya doon sa isang nakabukas na bintana, na kusina daw ng mga babae doon sa kondo. Ito na. Ang hinahabol daw sa kanya, kulang daw yung laman ng ampaw na mga sensitive daw na mga pictures ang laman
na ang halaga daw ay amounting to 30 million. Parang ganon. Ano kaya yun? Ano? Oo nga eh. Yung daw ay hinahanap sa kanya, kaya daw binugbog siya yung dalawang bodyguard daw ni Rian, tapos may mga idinamay pa siyang mga kapulisan, parang ganon. Pero idinimanda na muna siya kasi ng qualified theft nitong si Michelle D dahil parang ninakawan siya, di ba? Oo Yun, nga, kaso yun na-dismiss yung kaso sa Makati. So, kumbaga, para sila balikan, eto na yung kanyang naratibo. Lumapit siya sa VACC, pamunuan ng VACC, tumuloy sa NBI at doon nag-report. Ganon. Hindi po natin alam kung ano pa ang kwento nito, pero magulo. Magulo ang kwento nito. Hindi natin alam kung saan ito nag-ugat at kung saan ito papunta at saan matatapos. Di ba? Correct. At mapapaisip talaga ang lahat. Siyempre, lahat na naman iisip, ano ba yung nawawala? Di ba? Dahil yun nung kagad, ano ba yung nawawala? Bakit yun kagad ang iisip? Ano ba yung nawawala? Ganun na lang Sensitibo nila. raw. Mga Oo. sensitibong retrato daw ito na hinahabol sa kanya. Pero nakakapagtaka, ba't inuwi naman niya sa Samar? Di ba? At saka bakit nakapagpa-develop ng mga retrato para makita niya? Di ba? Ay nako, basta. Iiwanan natin yan sa mga otoridad. Ito, si Ching Bautista Silverio, mayroon siyang komento. Whatever ang ginawa ng driver o PA nila, dapat pinabarangay na lang nila. Why get physical? Anak, hindi natin pwedeng sabihin na totoo ito o hindi ito totoo. Hindi natin alam kung ano nangyari dito. Nakikinig muna lamang natin ang tayong kwento. lahat. Diba? Yes. Oo.